Hello, kumusta po kayong lahat? Good evening po. Welcome to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito, ako po si Silver. Binabati ko nga pala ang aking mga brothers sa Club 7882 at 83 ng SLU Boys High sa kanilang very successful na reunion. Magkasunod nga noong December 1 and December 2 respectively. Congratulations mga bro! Sana'y patuloy niyong ibahagi ang tunay na brotherhood through showing the love for each other like Jesus did to us. Sinabi ko ito sa message na shinare ko sa 83 reunion. Jesus calls us to love one another, not in a general sense, but with the same kind of love that Jesus shown us. It goes beyond mere affection or friendship. Thank you to my friends Pastor Ricky Da Silva and Ricky Quinto of Shalom Saints Ministry for all you do, sharing the love of Jesus to all. And again, my congratulations to our Club 7882 President Dr. Ferdinand Pati and very close friend, Vice President Bongo Amoroso. Also, to my good friend, Joselito Itong Tan. And of course, I will not forget, Noel De Vera and Pastor John La Chica of Baguio Country Club, Barangay, at sa lahat ng officers and members na nagtulong-tulong upang maging successful ang ating dental and opto mission. Si Dr. June Dizon din pala. Binabati kita sa lahat ng iyong ginagawa to be a good testimony of our batch. Salamat bro, salamat, and the Lord bless you all. Huling buwan na po ng 2023. Ilang araw na lang, Pasko na. Kaya binabati ko na kayo ng Merry Christmas! Before you know it, New Year na. Kailan lang pinag-usapan natin ang Thanksgiving na kailangan nating pasalamatan ang ating Diyos na buhay na siyang source of everything we have. Ang parehong Diyos na namatay sa cross upang tayo ay maligtas at magkaroon ng kalayaan sa kadena ng kasalanan. Parehong Diyos din na nagbigay kagalingan o healing upang tayo ay mapalaya sa kulungan ng bitterness dahil sa napagdaanan nating mga hurts and pains. Last week naman, we talked about embracing healing by letting go of the past. Base sa Philippians 3:13 and 14. Sa gabing ito, pag-usapan naman natin ang Isaiah 53:3-7. Dahil napag-usapan natin ang healing noong last week about hurts and pains, I'm sure, dahil na-experience ko rin to, dahil papalipit na ang Pasko, merong kalungkutan na feeling na ating nararamdaman. And that is trying to creep in our soul. We remember hurts from the past that causes the pain na ating nararamdaman ngayon. Alam nyo ba mga kaibigan na noong unang panahon, hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Hesus ay meron ng prophecy about Him? Sa mga salita ni Isaiah, nakatagpo tayo ng malalim na propesiya tungkol sa suffering ng ating Mesayas, na siya ang magpapasan ng bigat ng ating kasalanan at kalungkutan. Ang Isaiah 53 ay nagpinta ng isang madamdaming larawan ni Jesus, the man of sorrows, the suffering servant na kusang pumasok into the human experience of rejection, grief, and pain. Bago nating umpisahan ang ating Devo, let us bow our hearts to the Lord and feel His presence as we pray together for the revelation of the meaning of His words, for our understanding, upang tayo ay magkaroon ng ganap na kalayaan sa sakit ng loob at kalungkutan. Father, thank you for this day. Thank you for allowing us to listen to your words and for you opening our minds and hearts to deeply understand that you have a way for us to be set free from rejection, grief, and pain.
Help us to understand and allow us to live a life according to your will and purpose. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin na natin ang ating scripture sa gabing ito. Isaiah 53 verses 3 to 7 in Tagalog. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagaan. Ang totoo, tiniis niya ang sakit at mga kalungkutan na dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ay naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Aralin natin ang ating scripture na ating binasa. Sa verse 3, sabi, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagaan. Sa mga salitang ito, nasaksihan natin ang malalim na pagkakakilanlan ni Jesus sa kalagayan ng tao. The Creator chose to enter into the brokenness of His creation, experiencing rejection and sorrow. Habang tinatahak natin ang sarili nating mga paghihirap, we find solace in a Savior who understands our pains. Our Lord Jesus identifies with humanity. Jesus knows what pains you go through from the sufferings na pinagdadaanan natin. Sa verse 4 and 5, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tunay na dinala ng ating Panginoon ang ating mga kalungkutan. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Dahil inilalahad ni Isaiah ang divine exchange, the suffering servant carries the weight of our sins. Dinala ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan at ang ating rebellion o paghihimagsik. Ang kanyang mga sugat ay nagdulot ng kagalingan. His wounds are our healing. At ang kanyang pagkastigo ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan. In His suffering, we find redemption. Sa verse 6, ang sabi, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin, pero siya ang pinarusahan ng Panginoong Diyos Ama. Sa parusang dapat sana ay para sa ating lahat. The imagery of wandering ship o tupang naligaw ay naglalarawan sa tendency ng tao o ng sangkatauhan na lumayo sa ating Diyos. Gayunpaman, sa kanyang awa, inilalagay ng Diyos ang ating kasamaan sa suffering servant, ang ating Lord and Savior, Jesus Christ. Nagdala ng parusa na nararapat para sa ating lahat. Every sin, every wayward step is laid upon Him, demonstrating the depth of God's love at ang lawak ng kanyang pagpapatawad sa atin. Sa huling verse na ating binasa, sa verse 7, ang sabi, inapi siya at sinaktan
pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa kamatayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Sa harap ng walang katarungan at pagdurusa, ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang isang kahangahangang katahimikan. Hindi siya umimik. Ang kanyang pagpapasakop ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng banal na layunin. Tulad ng isang tupa na humantong sa kamatayan, ang kanyang tahimik na pagsuko ay isang testamento sa katuparan ng plano ng pagtubos sa atin ng Diyos. Because God has a redemptive plan. Kapatid, sa panahon na ikaw ay nalulungkot, sa panahon na akala mo ay wala ka ng pag-asa, sa panahon na napakabigat ng iyong puso dahil sa mga pangyayaring akala mo ay pinabayaan ka na ng Diyos, isipin mo na mahal ka ng Diyos. Hindi madali ang pinagdaanan ng ating Panginoon upang ipaalam sa iyo na naiintindihan ka niya. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ipinapaalam niya sa iyo na meron siyang magandang plano na kailangan mong pagdaanan ang nararanasan mo ngayon upang matupad ang napakagandang plano ng Diyos para sa buhay mo. Isaiah 53, 3-7 invites us na pagmasdan ang malalim na sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. In His suffering, we discover the source of our healing. Ang kapayapaan para sa ating mga kaluluwa at ang katiyakan ng pagtubos sa pamamagitan ng tahimik na pagpapasakop ng ating tagapagligtas. Ayan, let us pray. Heavenly Father, we stand in awe of the suffering servant Jesus Christ na kusang dinala ang aming mga kasalanan at kalungkutan. May we find comfort in His identification with our humanity, gratitude for the weight of atonement He carried, and humility in recognizing our need for His redeeming love. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan at inspirasyon upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Umaasa ako na ang devotional na ito ay nagbigay sa inyo ng encouragement at, again, inspirasyon. Abangan ang ating weekly devotional at ang panibago pang mga episodes. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako o kaya si Pastor Jeffrey Jose ng Cool FM. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Isa lang po ang hiling ko for Christmas. Sana'y mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.